Kaya nga may mga ibang OFW na hindi makauwi, nag-overstay na, kahit wala na sa kontrata, hindi pa rin makauwi. Kasi nga, nagbabayad pa rin ng utang. If you are here, then you are on the road to become wealthy and debt-free. Hi there, this is Chingitan, also known as Mr. Ching Positive. Today, we are going to talk about the top 5 money mistakes of an OFW. Kung ikaw po isang overseas Filipino worker, nako, tune in, don't tune out. This is the session for you. Pero bago natin pag-usapan ng top 5 money mistakes, please do subscribe at my YouTube channel. Maraming salamat po sa mga nagpa-patronage, lalo na ng mga taga-America, taga-Middle East, taga-Asia po. Maraming salamat po talaga. This channel is really built for you, to teach you on how to manage your money, to grow your money, and to protect your money. So, pag-usapan na po natin ngayon kung ano po ang 5 pagkakamali, lalo sa pera ng isang OFW. Alam mo, marami tayong mga OFW friends. I get to travel to Luzon, Visayas, Mindanao. Not only that, but also abroad. I'm going to Korea already again this week. And then once I go to Korea, I will also meet mga OFW friends natin. Ganun din sa Middle East. So, isa lang talagang hinaing parati nila, na kahit gaano kalaki ang kanilang kinikita, ay kulang pa rin. Nandito kayo sa Pilipinas, nung maliit ang kita, kulang. Pagpunta sa Amerika, pagpunta sa abroad, pagpunta sa Middle East, kulang pa rin. Bakit ba? So this is what I've discovered. Ano po yung mga common money mistakes of an OFW based on interviewing them and understanding their lifestyle. Number 1 is this: sobrang pera padala. Sumusobra. Talagang marami kasing umaaso. One more. Umaasa sa kanila at yun nga, sinusustentuhan. Ito yung reality, my friends. Kahit din naman di ba, gaano kalaki ang sweldo mo, pero pag isang barangay naman ang binubuhay mo, my friends, mauubusan ka talaga. Yun yung problema kasi minsan, sobrang bait kasi ng ibang tao, lalo ng mga OFW. Hindi ba matiis yung pamilya? Natitiis yung sarili, pero hindi kayang tiisin ng pamilya, hindi kayang tiisin yung mga magulang, hindi kayang tiisin ng mga kamag-anak, mga kapatid. Wala naman problema tumulong, pero kailangan naman, syempre naman, magtira ka naman para sa sarili mo. Gets you na? Gets you na? Ang nangyayari kasi, minsan talaga, sa sobrang kabaitan mo, ito lang friendship, naaabuso ka. Yung ano mo kasi, yung kabaitan mo, nagiging kahinaan mo. Sayang na ang pag-ibig ko. Bakit po? Kasi nga, nakikita na talagang malambot ang puso mo pag may hinaing lang ng konti, alam niya na magpapadala. So, minsan talaga, umaasa na lang. So, that's the reason why, yun po yung nakikita ko na talagang sobrang perang padala. Yun po yung nagiging isang number 1 talaga for me, major reason why it's a money mistake for an OFW. Number 2, money mistake of an OFW. Ito naman, hindi naman perang pinapadala, para naman sa kanya. Sobrang shopping kapag may sale. Yan. Gaano kadalas na namimili, Nay? Ay, bihira lang. 3 times sa month. 3 times a month? Palakpakan naman dyan. Diba, pag nasa abroad ka, ang daming mga sales. Grabe. Ang mga sale doon, every month yata. Every month. Meron tayong tinatawag na diba, clear out sale. May tinatawag na winter sale. Meron autumn sale. May spring sale. May summer sale. Ay, nako. Parang minsan ang philosophy, nasa abroad naman ako. Siyempre naman, dapat mag-level up. Dapat yung mga binibili ko na, hindi na chipipay. Hindi na yung mga generic brand. Dapat branded na. So, ang nangyayari po niyan, nalulure po tayo sa mga tinatawag natin na mga branded na kailangan po. Yung mga Swarovski na, di ba? Mga bag, dapat LV na. Or let's say, yung mga sapatos, di ba? Yung mga branded na. Ikaw. Ano pinamili mo? Shoes. Ilan? 4. Grabe ka! Ilang paa mo? 2. Kaya lang per occasion. Louis Vuitton na. Sayang na ang pag-ibig ko. So, ang nangyayari niyan, yung lifestyle po, yun nga, napapansin ko rin, ang laki ng kinikita nila, lahat ng pera, saan napupunta? Yun nga, sa gadgets, sa sale. Maganda po kasi pag naka-sale. So masasabi mo nga na maganda nga ang iyong mga sinusuot, pero pag wala ka naman ng iipon, ay wala rin matitira.
Kaya nga, di ba, parati sa radyo ko sinasabi, if you're catching me on my radio program sa Ching Positive, parati sa commercial sinasabi ko, hindi na bale na walang iPhone, basta may iPhone, di ba? Oh, gets yun na? Gets yun na? Oh. So third, money mistake of an OFW is what? Sobrang short term kung mag-isip. When I talk about short term thinking, they always think about the now, the present, but they don't think about the long term and about the future. So, anong ginagawa? Especially pag pabalik po di ba, nagbabakasyon. Pag nagbabakasyon, anong gagawin? Short term ulit mag-isip. Bibili ng maraming regalo. Maganda po kasi pag naka-sale. Di ba? Lahat dapat may regalo. Lalo na, pati yung aso may regalo, pati yung pusa may regalo, pati yung barangay tanod may regalo. Kasi ayaw mapahiya. So, anong nangyayari? So, binibili, inuuwi, pag uwi dito, di ba? One day millionaire, a few days millionaire, pagkatapos yan, balik na naman, mag-iipon na naman. Mag-iipon, sobrang pera padala na naman. Tapos, bibili rin siya personally pag may sale. Pagkatapos, babalik na naman dito. Kailangan ulit na mamili ng mga regalo. Every time na babalik dito, kailangan merong pasalubong. Ayun. Sayang na ang pag-ibig ko. Yun din ang isang malaking nakakabutas talaga ng pera ng mga OFW at atin-atin lang ha. Alam nyo ba, yung mga kamag-anak man nandito na natitira, meron din ako makakilala ng mga OFW na ayaw na umuwi. Bakit? Kaya nga, nape-pressure kasi. Tuwing uuwi, kailangan may pasalubong at may dala. Kung hindi nabigyan ng pasalubong, sumasama ang loob ng ibang tao na sinasabing mayabang sila, kuripot na sila. Pero kailangan natin maunawaan, mga friends, na hindi rin naman pinupulot ang pera doon. Kada piso na kinikita nila, pinagpapaguran nila yon. At di lang yun, hindi lang naman ikaw pagbibigyan, ang dami nilang pagbibigyan, ang dami nilang dapat na nagigets nyo ba? I hope that you can feel their pain. And ikaw, kung ikaw OFW naman, please, do not be pressured. Huwag ka naman maging pressured to impress the people that you don't like and you hate. Just to show that you can afford. Leave something for yourself. Kasi kung di ka nag-iwan, maniwala ka, magiging broke and poor ka rin. At pag ikaw naging broke and poor, let me tell you this straight. Pagbalik mo dito, sino mag-aalaga sa iyo? Sino tutulong sa iyo? Mabagong lang naman pangalan naman na yun ng isang tao pag may pera. Tignan nyo, pag naubusan ka ng pera, maubusan ka ng kaibigan at kamag-anak. Oh, gets yun na? Gets yun na? At kung na-offend kita, totoo naman. Di ba? So, kailangan po, maging wise po tayo. Number 4, fourth money mistake of an OFW is this. Sobra ng lubog sa utang. Sa sobrang daming perang pinapadala, sa sobrang daming binibili para sa sarili, sa sobrang daming pasalubong, sa sobrang daming loan na ginawa, car loan, house loan, motorcycle loan, lahat ng loan, pati lawn mower, kinuha pa rin. So, ang daming loan, lubog na sa utang. Kaya nga may mga ibang OFW na hindi makauwi, nag-overstay na, kahit wala na sa kontrata, hindi pa rin makauwi. Kasi nga, nagbabayad pa rin ng utang. Alam mo, painful. Painful in the sense na imagine mo, na nagtatrabaho ka, na alam mo, pag at the end of the month, wala ka na suswelduin. Para kang, alipin, you're just like a slave. I cannot comprehend na nagtatrabaho ka buwan-buwan, nagpupuyat ka, di ba? At the same time, minsan naapi ka pa sa abroad, na nadi-discriminate ka, na alam mo, pag at the end of the month, wala ka nang iuwi, wala ka nang sweldo, ang hirap nun. Nakakawalan talaga ng gana yan. Kaya, very important po, wag nyong, kung hindi wala pa kayo sa utang, try to avoid debt. Don't ever think like this. Hindi bale, may papasok naman akong sweldo eh. Hindi bale, meron naman akong papasok na bonus. Nako, may kasabihan nga tayo, huwag kang magbilang ng siso na hindi pa napipisa ang itlog. Bakit? Minsan nabubukok ang itlog. At pag nabugok ang itlog, ano mangyayari po? Ano mangyayari? Ay, nako, yun na. Magkakaproblema ka na. And last but not the least, the fifth money mistake of an OFW. And I hope that you will avoid this at all costs. Sobrang kulang ang kaalaman sa investment. This is the one major killer for me. Yung talagang imagine mo, ito yung buhay ng isang OFW na nagsipag, nagtiyaga, nag-ipon. Ito naman marunong mag-ipon. May pera na po. Yan. Bumalik dito sa Pilipinas. Hindi alam kung anong gagawin sa pera. Na-displace. Wala nang masyadong kakilala. Bigla na lang, may lumapit sa kanya at nag-invite sa kanyang hikayat na mag-invest.
nung nag-invest na kanyang pera sa sobrang dali na gusto niyang yumaman, na natatakot baka maubos ang kanyang inipon, nag-invest. Nag-invest sa mga tinatawag na mas mataas na interest na 5% per month, 10% per month, 20% per month, or more. In the end, ano po nangyari? Na-scam. Sayang na ang pag-ibig ko. Na pyramid. Opo. So, in other words, I don't want that to happen to you, my friends, especially if you are my follower. Kung ikaw sumusunod na dito, sana naman, huwag mong hayaan yung kakulangan ng iyong kaalaman at huwag mong hayaan ang iyong ganid. Na gusto mo pang padamihin ang pera mo na hindi mo naunawaan kung anong pinapasukan mo. In the end, you lose everything. How many people that I personally witnessed, talagang families were torn apart, naghiwalay nang dahil sa maling investment, nalugi, na-depress. Ano pang ginawa? May mga iba pa. Nako, wag ko na ikukwento kung ano nangyari. Hindi na maganda po nangyari yung ending po. And I don't want that to happen to you. So, if you ask me right now, if you can avoid these 5 money mistakes at OFW, number 1, again, sobrang perang padala. Number 2, sobrang shopping na hindi mo na iniisip yung kinabukasan mo. Number 3, sobrang short term ka mag-isip. Number 4, sobrang ka lang lubog sa utang. And number 5, sobrang kulang ang kaalaman mo sa investment. Palakpakan naman dyan. So, guys, I hope that you'll be able to avoid these 5 money mistakes of an OFW, if you have an OFW relative and friend whom you know that can benefit from this, itong information na ito, please do share this with them so that they can also learn and avoid that mistake. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Chink positive. Bye. Palakpakan naman dyan. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always, Chink positive.